Shalom at maligayang pagdating pamilya. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, tinitingnan natin ang mga salita ng ating Mesiyas mula sa Besora. Ayon kay Mateo, Kabanata 6, versikulo 19 at 20. May itinuturo sa atin si Yeshua na salungat sa lahat ng sinasabi ng ating modernong kultura. Sinasabi niya, huwag kayong mag-imbak para sa inyong sarili ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ang mga mariposa at kalawang ay sumisira at ang mga magnanakaw ay nakakapanloob at nakakapagnakaw. Sa halip, mag-imbak kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Sa sinaunang kaisipang Judyo, ang konsepto ng kayamanan ay malalim na nakatali sa kung paano isinasabuhay ng isang tao ang kanyang katuwiran. Hindi sinasabi ni Yeshua na ang pagkakaroon ng mga ari-arian ay likas na masama, kundi tinutukoy niya ang kalagayan ng ating mga puso. Ang salitang Hebreo para sa puso ay lev, na kumakatawan sa sentro ng iyong talino, kalooban at emosyon. Kapag ang iyong lev ay nakuha na ng pag-iipon ng mga pansamantalang bagay sa lupa, ang iyong espiritual na paningin ay nagiging madilim at malabo. Ang tunay na kayamanan sa kaharian ng Adonai ay espiritual na kayamanan. Ito ay sinusukat sa pamamagitan ng mga gawa ng tzedakah at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita ng Mesiyas. Ito ang mga kayamanan na ganap na ligtas, nakakubli ng maayos sa makalangit na bodega kung saan walang magnanakaw ang makakapasok. Upang simulan ang isang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Kapag inilipat natin ang ating pang-araw-araw na focus mula sa pag-aalala sa material na kakulangan patungo sa aktibong paglilingkod sa Adonai, itinutuwid natin ang ating sarili sa kanyang walang hanggang layunin. Humihinto tayo sa pamumuhay sa takot sa hinaharap dahil napagtanto natin na ang ating tagatustos ay ang lumikha ng buong sansinukob. Sa bawat oras na pipiliin mo ang kabaitan, sa bawat oras na nag-aaral ka ng Torah, at sa bawat oras na minamahal mo ang iyong kapwa, nagdedeposito ka ng walang hanggang salapi sa langit. Hayaan mong ang iyong pang-araw-araw na paglakad ay sumalamin kung nasaan ang iyong tunay na tahanan. Pagpalain ka nawa ng Adonai ng malalim na espiritual na karunungan, punuin nawa niya ang iyong tahanan ng kanyang shalom, at bigyan ka nawa niya ng lakas na hanapin ang kanyang kaharian higit sa lahat ng bagay. Samahan ninyo ako sa susunod na pagkakataon sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral ng mga magagandang katotohanan ng kanyang salita ng magkakasama. Pagpalain ka!